Laman ng balita kahapon na namatay na daw o napatay na raw sa airstrike ang Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Pero sino ba siya at bakit malaki yung impact niya sa pandaigdigang kapayapaan at sa pandaigdigang politika? Okay. Pero bagong lahat, huwag tayo masyadong malito sa pangalang Khamenei. Kasi meron yung isang Khamenei na nagpasimula ng revolution noon sa Iran. Okay. Nung panahon kasi ng gera sa Iran, gera laban sa Iraq noong 1989 o 1980 hanggang 1988 ay siya nagsilbing presidente ng Iran. Pero alam nyo ba na muntik na siyang mamatay sa isang assassination attempt noong 1981 dahil sa pagsabog ng isang tape recorder at naparalisa sa kanyang kanang kamay. Dahil dito, itinuring siyang living martyr na isang bayaning buhay para sa mga Iranian. Kaya nung mamatay yung unang leader na si Khomeini noong 1989, siya ang pinili ng mga mambabatas na pumalit. Kahit marami ang nagulat, dahil hindi siya ang pinakamataas na religious scholar noon, nakuha niya ang tiwala ng militar at ng mga radikal. Okay. So ano naging impact niya sa mundo? Ito yung tatlong malaking bagay. Ang Axis resistance, di ba yung panahon siya ng mga Axis and everything. Imbis na maghintay lang sa loob ng Iran, pinalawak ni Khamenei ang impluensya nila sa ibang bansa. Sinuportahan niya yung mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon at mga milisya sa Iraq at Yemen. Sa madaling salita, naging chess master siya ng Middle East. Sunod pa dyan yung tinatawag nating nuclear tension. Sa ilalim niya, naging world-class ang nuclear program ng Iran. Ito ang dahilan kung bakit laging may tensyon sa pagitan ng US at Israel. Para kasi sa kanya, ito ay dignidad ng bansa. Pero para sa iba, lalong-lalo na sa US, ito ay isang banta. Si Khamenei rin ay gumamit ng kamay na bakal. Dahil sa loob ng Iran, kilala siya sa pagiging matigas o yung merong striktong pamumuno. Maraming kilos protesta ang dumaan tulad ng Green Movement at yung mga huling protesta ng kababaihan. Pero nanatili siyang matatag sa kanyang konserbatibong paniniwala. Pero sa huli, si Ali Khamenei ang simbolo ng paglaban ng Iran sa impluensya ng kanluran, lalong-lalo na sa Amerika. Kaya huwag kayo masyadong magtaka kung bakit galit siya o bakit nagkakaroon ng gera sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Mahal man siya ng kanyang mga tagasunod or not, o katakutan ng kanyang mga kaaway, hindi maikakaila na siya ay ang arkitekto ng modernong Iran. Siya yung bumuo ng modernong Iran. Isang leader na mas piniling mapait sa isang leader na mas piniling mapait na kalabanin ng mundo kaysa sumuko sa pressure ng labas. May mga external factor din kung bakit siya nagkaroon ng laban, di ba? At sa ibang video na yon. Yun lang.